Ayun, tapos na tayo mag-modify nung Daytona switch natin, yung para kay Sir John Aguirre, yung pang Click 125 version 3. Nagawa na natin yung kanyang mga switches, yung left and right. Pakita ko lang muna sa inyo yung original na switch ng Honda Click. Ito, yung genuine, para meron kayong idea kung ano yung ginawa ko dun sa switch niya. Ito yung kalahati. Tapos ito naman yung kalahati. Ang itsura ng switch ng Honda Click na stock, ganito. Ayan, ganyan siya. Ito yung papunta dun sa brake switch. Tapos ito naman yung papunta dun sa socket. Ayan, yan yung socket niya. Yan yung standard size na socket ng Honda Click especially. Dito naman sa pangkaliwa, ito meron din tayong pangkaliwa dito. Buksan natin to, yung switch na to, para makita ninyo yung original na itsura ng pang Honda Click natin. Ito naman yung pang kaliwa. Nakikita nyo wala siyang brake switch dito kasi nakahiwalay naman talaga yung wire niya. Ang nandito lang yung pinaka socket. Ito yung standard socket ng pang Honda Click na kaliwa. Ito yung kaliwa. Turn signal, horn switch, tapos yung high ng headlight. Ito yun. So meron siya dito tatlong button. Tatlo lang siya. Dito sa pangkanan, isa lang. Starter switch lang yung nandito. So kaya yung socket niya, pang ano lang, pang-apatan lang talaga. Yung dalawang pin sa brake switch, yung dalawang pin sa starter. Okay? So ayan yung original na switch ng Honda, left and right. Available din yan dito sa atin sa JR Motorworks. So ito na, yung na-modified natin na Daytona. Unahin muna natin yung ano ba unahin natin? Ito, kanan. So ito yung pang kanan. Diba kanina pinakita ko sa inyo sobrang haba ng wire niya. Ito na siya ngayon. Meron na siyang abang dito para sa brake switch. Yung kagaya nung kanina, yung original. Tapos meron na rin siyang standard na socket. Ayan o. Yan yung standard socket niya. Tapos meron din siyang 4-pin. Yung dalawa sa brake switch, yung dalawa sa starter. Ngayon, yung stock, starter button lang yung meron sa kanya. Itong Daytona merong tatlo. Merong starter, merong sa hazard, and then meron siyang sa kill switch. Nung nailagay na natin yung standard socket, meron pa siyang natirang dalawa dito na socket. Ito yung provision natin para sa hazard. Tapos, wala namang idling yung Honda Click 125, diba? So, naglagay na lang tayo dito ng para sa kill switch. Itong socket na to, ginawan ko na rin to ng abang papunta dun sa wire ng kanyang side stand. Ito yung wire na yon. Kung gaano kahaba to, sinukat ko na sa mahigit 1 metro yung haba ng wire na to. Ito, yung kokonek doon sa wire ng side stand. Yung isang wire ng side stand, dalawa kasi yon. Kahit alin doon, pwedeng putulin yung isa, tapos yung dalawang end nun, i-connect siya dito. Meron tayo dito dalawang wire, i-connect siya dyan para ma-activate natin yung kill switch button na to. Itong pula na to. Tapos, ito naman, yung sa hazard, ang connection naman na ito, nandun na sa kabilang switch, yung pang kaliwa na. Papakita ko sa inyo mamaya yung asawa nito para mas maintindihan ninyo. So, sa ngayon, ito yung Daytona, ito naman yung original na switch. Same sila na mayroong socket na ganito, standard, kasya parehas, pati itong ginawa natin na Daytona. Okay? Ulitin ko, yung isang socket para sa hazard, yung isang socket para sa kill switch. Ito yun. Ito yung kill switch, ito yung hazard, ito yung starter. Next, yung ano naman natin, yung pang kaliwa. Yung pang kaliwa natin, eto na siya. Andito na yung kanyang horn button, turn signal, tapos yung high ng kanyang headlight. Tapos meron siyang additional dito na switch para sa high and low ng MDL, and then syempre yung passing. Eto na yung standard socket ng Honda. Ito, kapareha siya nito. Kaya 100% plug and play talaga yung Daytona natin. Kasi meron tayong mga same socket ng Honda. Mga standard size yan. Kasyang-kasya siya dun sa pinaka-asawa niya. Dun sa pinaka-harness ng motor. So this time, ang pinag-usapan natin ay Honda Click 125 version 3. 100% plug and play siya dun. Ito yung original. Ito yung Daytona. Nabanggit ko yung sa hazard. Ito yun. Dito isasaksak yung hazard switch nitong kanan. Ganito mangyayari sa kanya. Ganyan yung mangyayari sa kanya. Pag kinabit nyo to sa kanan, tapos kinabit nyo to sa kaliwa, ito yung pinaka-connection nilang dalawa. Magkasama na yan, dalawa na yan. So automatic, pag sinaksak nyo yan, wala nang ibang modification, wala nang ibang gagawin. Automatic, magkakaroon na siya ng hazard. Ito naman, yung mahabang wire na to, ito naman yung provision natin para dun sa kanyang high and low ng kanyang MDL, tsaka passing. Kung meron man. Kung wala, ano lang to, standby lang to. Pero andito na rin yung kanyang kasi, yung high and low, tapos yung passing magkasama na dito. Ito yung supply natin, yung kulay blue. Ito yung low, yung dilaw, and then yung high. Yan yung high niya.
yung blue. Tapos yung passing, magkasama na sila dyan. Kapag nag-passing siya dito, automatic iilaw na yung high nung MDL. So kung mayroong MDL, magagamit to. Kung wala, standby lang muna. Pwede naman tong takpan, wala naman tong power. Kung sakasakali, wala pa siyang power. So safe naman to. Pero yung pinaka-importante sa atin dito, ito, yung socket natin, nakikita nyo naman, 'di ba? Socket, parehas, standard. So kaya masasabi natin na 100% plug and play talaga yung mga Daytona switch natin. So kay Sir Jun Aguirre na nag-order sa atin ito na pang-click version 3, 125. Ready na po yung inyong Daytona left and right with hazard, with kill switch, and syempre meron na rin siyang abang para sa MDL and passing. Okay? So maraming salamat kay Sir Jun Aguirre sa pag-order sa atin ng Daytona. Actually, pinadala niya yung Daytona pala. Pinagawa niya lang sa atin to, pinamodify lang. And then, ibabalik natin ulit to sa kanya sa Calatagan, Batangas. Siguro bukas na kasi wala na, hindi naabot yung sa shipping natin. Bukas, ipapadala natin para bukas na bukas din, matatanggap niya na tong mga switch niya. So ayan, thank you. Maraming salamat. Ride safe sa inyong lahat.